Usapang The Game Awards, pare. Yan ang pag-usapan natin yan, no? Kamusta? Nanalo ba yung mga games na binoto nyo? Top 5 hype moment para sa akin dito sa The Game Awards, pare. Simulan ko na dito, no? Nung in-announce mismo ng The Game Awards na may bagong game, si Troy Baker mismo, at gaganap siya bilang Indiana Jones, pare. Yan, no? Etong game na to, mga tol, wala to sa radar ko. Hindi ko alam na may in development na ganito. Pero nung nakita ko sa The Game Awards na Troy Baker yan, Indiana Jones yan, ito yung sinauna nating Uncharted, pare. Ito yung sinauna nating Nathan Drake, si Indiana Jones. Autoplay yan sa akin, sigurado. Tama mo na yan, lista mo na agad yan sa mga lalaroin natin. Top 4, pare. Ito, goosebumps pa rin talaga kapag naririnig ko, kapag lumalabas siya on screen. Nung in-announce nila, nalalabas si Clive Brosfield sa roster ng Tekken 8 as DLC, pare. Napakalupit, putang ina, no? Bakbakan sila pareho ni Jin dun sa trailer. Sobrang solid, sobrang solid. Ginawa na rin naman nila nito noon at nag-work din sa akin bilang Final Fantasy fan. Yung pinasok nila si Noctis sa Tekken 7 at dito, mas maangas, pare, kasi si Clive na to di ba? Si Clive na to. Woo! Ang lupit doon. Top 3, pare. Ito naman yung isa sa mga pinakamahabang trailer dito sa game. At ano ba to? Ito kaya yung magiging bawi sa atin ni CG Projekt Red sa nangyari sa Cyberpunk before, no? Na nilabas nila yung Witcher 4, pare, no? Nung nilabas yung trailer, nakita ko agad yung espada. Sabi ko, Witcher to, pare. Hindi pa lumalabas yung CG Projekt Red nun, di ba? Napakakas, no? At hindi ko in-expect, honestly, na magkakaroon ng panibagong game na sisiri na yung bida, no? Again, wala to sa radar ko, hindi ko to na-research or ano, pero ang ganda ng trailer, pare, no? So, I think mas maraming excited sa inyo kaysa sa akin dito sa Witcher 4 na to, pare. So, matik na naman, no? Dagdag na naman sa listahan yan, pare. Top 2, pare. Ito sa mga pinakamalupit talaga na trailer na nakita ko dito sa The Game Awards, no? Yung nilabas nila yung isang game na parang nung una akala ko Hong Kong style siya, set in 1915, mga to, lumang-luma, no? Tapos, naglalakad yung character, yung protagonist, na parang nambabanat na kung ano-ano. Meron siyang parang, una, akala ko Sleeping Dogs, mga to. Sleeping Dogs 2 or Sleeping Dogs na kasunod, pare. Pero, nagulat ako nung lumabas yung studio mismo ng Ryuga Gotoku, pare, or ng RGG. Tapos, napakaangas. So, Project Century, pare, bagong lalabas na game na hindi ko alam kung may tali ba to sa mga previous like a Dragon game, previous Yakuza game, pero mukhang magiging maganda to, no? Panibago na naman. Akala ko nung una talaga Hong Kong style siya, pero dito set in Japan, 1915. Sigurado isa to sa mga aabangan ng mga RGG fans din next year. At yung top 1 naman na pag-uusapan natin dito, mga tol, ito subjective na to, no? Pero ang personal vote ko talaga na binoto ko sa The Game Awards, sa Game of the Year nominee, Astrobot, pare, no? Hindi na para pag-usapan o pagkumparahin yung mga games na nominado, mga tol, pero para sa akin, mga tol, itong pagkapanalo ng Astrobot, isa lang ibig sabihin nito, no? Maraming tao na gusto lang maglaro at mag-enjoy sa maikling oras na meron sila sa paglalaro. Kagaya ko na medyo nawala ng oras sa paglalaro ngayong taon, ito yung mga klase ng games na hinahanap ko. Yung kaya kong laruin ng pasipat-sipat lang, pare. Hindi mo kailangan ng ganong kahabang oras or 100 hours of gameplay para ma-enjoy itong Astrobot, pare. At kaya nanalo to, siguro it goes to show na may mga taong ganon yung gustong klaseng laro, pare. Na mga namimiss yung platformer, na namimiss yung mga maikling laro lang talaga para matapos din nila agad at hindi na-equate yung haba ng game doon sa kagandahan niya. Pare, kasi kahit maikli yung game ng Astrobot, kita nyo naman, nanalo. Kita nyo na maganda. Pare, pinaghandaan, no? Kaya, sobrang happy ako, mga tol, na nanalo yung Astrobot. At ito pa pala, dun sa huling speech ng Team Asobi, syempre, nag-pay homage sila, nag-pay tribute sila dun sa kaisa-isang platformer na game kung saan tayo halos lahat nagsimula na kahit hindi nila binanggit yung game, gets natin lahat kung anong game yon, which is, pare, Super Mario Brothers, pare, no? So, sobrang, as one, pare, no? Kahit anong console, PlayStation, Nintendo, Xbox, lahat tayo as one pag naglalaro at lahat dito panalo, no? Sobrang hype ko dito sa The Game Awards, pare, kasi ito yung Oscars nating gamers, di ba? Ito yung Academy Awards natin at talagang para sa atin to ginawa, no? Para sa lahat ng mga gamers. And ngayon na lang uli ako nag-enjoy manood ng ganitong klaseng mga games kasi kung titignan nyo yung mga games na in-announce at mga nanalo, mga tol, at sa mga nalaro na natin, kahit sa inyo, no? Napakarami pa natin pwedeng malaro na games na magaganda, no? Kahit ako personally, ang dami ko pang games na hindi pa nalalaro na nilabas this year. Tapos may mga bago pa uling lalabas next year. Ano yun? Ghost of Yotei, GTA 6, pare, Monster Hunter Wilds. Doon pa lang sa tatlo, di ba? Busy ka na agad,
at napakarami pa nalalabas na game na in-announce dito sa The Game Awards. Tsaka ano ba yung Senua's Saga's Hellblade? Ba't ang dami na palanunan? Wala yan sa radar ko laruin, pero mukhang ilalagay ko na rin sa listahan ko, pare. Yun lang mga tol, at kwentuhan nyo rin ako sa comments kung ano naramdaman nyo while watching The Game Awards. So, happy 10th anniversary The Game Awards, happy 30th anniversary PlayStation, at para sa lahat ng mga gamers, mabuhay kayong lahat mga tol. Woo! Let's go! Ano ba ba?